Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Ako ay nagmumukbang ng Laki Pancit Canton. Paborito ko. Dali. Titignan ko lang muna sandali yung aking live. Ako'y manonood muna ng aking live. At nagtatanong kayo sigurado bakit kumakain ng Pancit Canton ng Chester. Wala pala sa hulog tong camera. Buti na lang, na-check ko. Layo natin ng konti. Okay. Sarap. At dahil lang Pilipinas kung bakit ako'y kumakain sa harap ng camera. Dahil ito ay parte ng Project 1M. Ang simpleng konsepto, sa umpisa papasigad ka muna. Ang pinaka hindi toxic na paraan para sumikat sa social media, food vlogger. Sobrang effective ng mga food vlogger na yun. Wala pa akong food vlogger na narinig na may kaaway sa internet. Sarap. Sarap. Paborito ko talaga ito. Huwag kang alala lagi-lagi. Lahat ng sobra, masama. Pero paminsan-minsan ayos lang. Phase 1 ng ating Project 1M, mas magpapakitang gilas muna sa social media. So, yung kabilang social media account ko, yung Chichester, the Chichester Official 2, i-convert natin papuntang business page. Malamang food vlogger din ang mangyayari doon. So, okay, sasama muna sa ating mga kaibigan na food vlogger. May kikainan na kasama nila sa ating mga non-toxic na kaibigan kasi wala talagang kaaway mga food vlogger. Basta food vlogger, walang kaaway. Yun ang magiging phase 1. Una muna magpasikat ka muna, ikaw muna, personal. Madaling gumawa ng 1 milyon kapag kilala ka. Madaling gumawa ng pera pag kakilala ka. Pero ang hirap-hirap pag-protrude ng business pag ikaw mismo na may-ari ng negosyo, di ka kilala. Isa sa mga pinaka-common principle yan. Gary Vaynerchuk style. Before you tell me how good your product or service is, you make sure that you have my attention. Bago mo sabihin kung gaano kaganda yung produkto o serbisyo mo, siguraduhin mo munang nasa iyo attention ko. Ganun ang merkado. Because attention is the new currency. Attention is the new gold. Una muna, phase 1, magpapasikat muna tayo. So, yung kabilang account ko, Chichester 2. Yung Chichester Official 2. Gagawin natin business page. Tapos magpo-food vlogger muna tayo doon. Ayan, ako yung kumakain muna para meron tayong pang-content dun sa kabila. Para meron tayong pang-content dun sa Chichester Official 2. Kain muna tayo ng kapiraso. Kayo ba'y nagsipaghapunan na? Ako naman na magtatanong sa inyo. Anong ulam nyo? Alam mo bang merong sumikat na page ganun, na ganun, Gail, minsan panahon? What's your ulam? Galen? Si Van? Sa meeting. Siya yung nagpakita sa akin nun eh. What's your ulam? Ang ganda-ganda ng page na yun. Naka-dedicate para sa mga ulam. Agahan, tanghalian at saka hapunan. Minsan may midnight snack pa dun. What's your ulam? Talbos ng kamote daw. Okay, ako naman. Tanong mo nga sa kanila, ano ulam nyo? Babasahin natin isa-isa kung ano ulam ninyo. Comment nyo kung anong ulam nyo, tapos babasahin natin. Ayan. Sabi ni Yino, sinigang po. Katara, paksiw na bangus. Sinigang? Yes. Una pa lang, umpisa pa lang, dali ka agad ako rin. Paborito ko sinigang eh. Sabi naman ni Jakey, sardinas ulam ko. Sabi ni Jamie Lynn Talantor,
Ano yun? Nawala yung ano. Ayan. Tuyo po na malamig na panahon. Yan tuyo, may masarap na kasama yan. Pag may noodles, tapos either chicken o beef. Masarap yun. Tuyo, tapos chicken o beef na noodles. Masarap kasama yun. Tapos, syempre, sinangag, di ba? Tapos, agahan yun, technically, agahan yun. Pero masarap pa rin yung kahit sa hapunan, basta umulan. Yes. Yan yung mga masarap pagkain pagka umulan. Tuyo, tapos sinangag, tapos itlog na maalat, itlog na pinirito, at saka tawag ito, kamatis. Yes. Yun, masarap. Tapos sasabawan mo yung kanin mo ng noodles. Masarap para sa akin homey beef. Homey beef. Masarap yung homey beef. Yung homey chicken, usual chicken, lasang Maggi, lasang Lucky Me. Pero yung homey beef, iba lasa. Hindi masyado maalat yung homey beef. Yeah. Sabi naman po ni Kim, Gulay na santol, oh. Oo. Sabi naman ni Kim, pansit canton din daw po yung ulam niya. Outplayed ang palaya po. Oh. GKL Sardinas, John Michael Blasma, dumpling po. Ay, social to, naka-dumpling. Social do. Kasi yun lang, ₱100 lang yun sa pouch. Isa, Nagkasama ng kanin. sa squatters area din kasi sir, lang yan. Pag naka-dumpling ka, social ka. Oo nga. Tama. Faith, sinigang na bato. Ano ba to? Sinigang sa bato. Okay. Yung sinigang, nilalagyan ng bato, tapos yun nagpapainit sa kanya. Hindi ba alam yun? Hindi. Nga, alam mo na. Ayan. Ito naman po si Kim Lorraine, daing na tinapa. Uy, sarap. Cycling shop, sinigang na hipon. Sarap. Jem manok po. Batang 90s pritong nilaga po yung sa amin. Pritong nilaga. Honay, scrambled eggs for protein. Alam mo yung pritong nilaga? Ano yun? Escabeche. Escabeche? Piprito mo muna yung yung isda. Tapos tsaka mo ilalagyan ng sabaw. Tapos itlog. Ayun. Escabeche. Yun pala yun. Sarap. Saka ko nakain ko lang. Pritong tinapa, John Michael Lopez. Ang sarap. Pritong tinapa. Nakita nyo, Pilipinas, hindi naman ganun kahirap gumawa ng 1 million eh. Ano ginagawa ni Chester? Kumakain. Ito na yun. Ito na mismo yung proseso. Step 1, kumain sa harap ng camera. Bala ka na kung ano niche mo. Basta phase 1, kailangan magpasigat ka muna sa social media. Yun ang phase 1 mo. Phase 1, magpapasigat ka muna sa social media. Ang dahilan kasi, pag nasa iyo atensyon ng tao, kahit anong negosyo o banatan mo, automatic yun naangat. Walang assurance yun na papaldo ka ng pera. Pero at least at the very minimal, kilala nila yung may-ari. Yun na ngayon ang uso Kung di nyo napapansin Pilipinas, yun na ngayon ang uso. Ang uso, kilala may-ari ng negosyo. Ang uso, kilala CEO. Yes. Kaya mo, kangkong chip si Josh Mojica. Kita nyo, diba? Paano pumaldo yun? Although, hindi naman yun ang kinapaldo talaga nun. Kasi umpisa pa lang talaga, magaling na negosyante na talaga si Mojica. Pati nanay niya, magaling din na negosyante. Pero, kung makikita ninyo sa social media, Pilipinas, yung mga negosyong kilala ang may-ari, at yung frontman niya mismo may-ari, tignan mo, yun ang pumapaldo. Yes. Apple, diba? Kahit pa sabihin mong corporation yan, pero kilala mo Steve Jobs. Elon Musk, diba? Marami kang alam na negosyong nakakabit kay Elon Musk Andyan ang SpaceX, andyan ang Tesla, andyan ang The Boring Company. Tapos gumawa pa nga siya ng flamethrower nun Pero hindi naging company yung flamethrower. Nabenta lang yun para limited edition. Tapos, gumawa ng batas ang kongreso nila para sa para sa flamethrower dahil sa kanya. Kalokohan niya. Hindi naman daw kasi pasok na flamethrower yung kanya kasi may specific length yun ng apoy para ma-consider na parte ng flamethrower. Para ma-consider na flamethrower talaga yung weapon mo. Yung kanya, hindi naman parang laro-laruan lang yun nagbubuga ng apoy. Although medyo malakas pa rin yung buga, pero nakakasunog pa rin ang bahay yun, delikado pa rin Alam ba, nagpalabas siya ng parang 500 units yata nun. Ulang araw pala sold out. Wow. mahal yung benta. Mahal. Pero nakita mo yung konsepto na kapag kilala yung may-ari, sold out kagad yung negosyo Matik, bibiling kagad ng mga tao yung produkto. Maliban na lang, pag sira ka.
There will come a time in the future na pag sinisira mo pangalan mo sa merkado, mahihirapan ka na magnegosyo. Pero isa rin sa mga kagandahan doon, pag binuo mo yung pangalan mo at wala talagang kabahid-bahid, ang negosyo mo paldo rin at the same time. Tama, panoorin mo kung ano mangyayari dito sa The Chichester Official. Yung 2, panoorin nyo kung ano mangyayari. Ito, reveal ko na sa inyo. Papasok ako sa food business. Tapos papasok din ako sa printing. Hindi ano yun, hindi, I will say, hindi ideal na pumasok ka sa dalawang negosyo ng sabay. Hindi ideal yun. Bakit? Kasi, ang konsepto, pipili ka ng isa, lalaliman mo ng husto, bubugbugan mo ng husto, hanggang ma-maximize mo ang merkado. Tapos pag sobrang dami mo ng pera, tsaka ka ngayon pwedeng pumitik. Ibang negosyo. Dapat, yung negosyo mo, vertical ang alignment. Halimbawa, nasa food industry ka, diba? Ang normal sa food industry, ba, bebenta kang pagkain, 'di ba? Ang normal diyan, condiments pwede mo benta. Tapos baka siguro yung mga cart pwede mo ibenta, 'di ba? 'Yun, may kinalaman pa rin sa food. Kung ano yung binebenta mo mismo, inline din dun. Pwede kang gumawa ng mga sauces, 'di ba? Pwede kang gumawa ng bala ka na kung anong trip mo, basta inline dun mismo. Pwede kang mag-supply ng pagkain, pwede kang mag-supply ng karne. Yung karne na ginagamit mo dun sa mismong produkto mo, pwede mong i-supply sa iba. Pwedeng ikaw mismo ang magtimpla, tapos i-pack mo, tapos ibenta mo. Pwede yun eh. Iba yung binebenta mo sa restaurant mo o doon sa kainan mo mismo, kahit hindi pa restaurant yan, kahit nasa kalsada pa lang yan. Iba yung binebenta mo sa kainan mo, iba rin yung binebenta mo sa mga tao, pero yun din yung niluluto mo lang. Magkaiba lang, luto at saka hindi luto. Yun ang konsepto. Hindi ideal na hiwa-hiwalay yung negosyo mo. Iba-iba. Hindi ideal yun. So, alam nyo na, ang gusto kong mangyari, pakita sa inyo yung basic principles. Pero alam mo na rin na hindi mo dapat gayahin step by step yung actual na, as in, ginaya mo talaga yung ginawa ko. Hindi mo pwedeng gayahin yung actual na ginawa ko. Ang pwede, yung mga principles na nandun sa mga bagay na ginagawa ko, ilalabas ko sa inyo. Tapos yun ang pakinabangan ninyo, yung mga principles. Ang dahilan kasi, hindi ko gustong katulad ako ng networking na, okay, sige, anong gagawin? Mag-business ka para yumaman. Ano business? Ibenta mo tong produkto namin. Hindi ganun ang gusto ko. Ang gusto ko, malawakan ito, pambuong Pilipinas. Ang gusto ko, malawakan, pambuong Pilipinas, kahit ano pang hanap buhay mo, pwede mong i-apply itong mga principles nito. Yun ang gusto ko. Ikaw mismo, you build yourself up. Ayokong ako magsusupply sa'yo. Ayoko. Hindi ko gustong ako magiging supplier mo. Tapos sa akin ka aasa. Hindi ko gusto yun. Ang gusto ko, ikaw mismo sa sarili mo, yung gumawa ng sarili mong pera, and I want to teach you how to fish rather than just giving you fish. Ang gusto ko, magturo sa'yo kung paano mangisda nang ikaw na mismo, nang hindi mo na ako kailangan. Kaysa bibigyan lang kita ng isda, tas maya-mayang konti, gutom ka na naman, ang hihingi ka na naman. That's how I love this country so much. Mahal na mahal ko tong bansa na to na pwede kong ibenta itong serbisyo na to eh. Sa maraming iba-ibang mga tao eh. Pero tignan nyo, binibigay ko ng libre. Hindi na importante pera. Eventually, the money will come. Alam ko yun, the money will come. People will buy from me. Alam ko yun. Gusto ng mga taong bumili sa akin. Pero tignan mo, hanggang ngayon, wala pa rin akong binebentang kahit ano. Merong ibinebenta na ipinapabenta lang sa akin. Pero ako personal, wala akong binebenta. Wala. Wala akong binebenta personal. At maiintindihan nyo kung paano gumawa ng 1 milyon nang hindi naman ganun kahirap. Ano ginagawa ni Chester? First step, kumain ka muna. Unang phase, dapat matuto ka munang kumain. So ako ay the Chichester food vlogger. Sige, go, basa ka muna. Ayan. Wait lang, may nabasa kasi ako dito. Kanina pa siya eh. Adriel. Kanina pa siya ng imaginary friend ha, blah blah. Tapos ang dami niya sinasabi na kung ano-ano dito sa taas. Sabi na TikTok? Facebook? Yes, TikTok. Mga bata yan eh. Pagbigyan mo na muna, kaligayahan niya yan eh. Diyan siya masaya. Pagbigyan mo siya. Oo, banatan. Ako dapat ang babanat. Aba lang ako. Yes. Hindi. Nababasa ko lang naman siya. Ano sabi? Yun, daming ebas daw. Wala ka naman pakinabang sa mundo eh. So, ayos lang. Yes. Your words doesn't count. Your words does not count. Wala kang pakinabang sa mundo.
Basura ka ng lipunan. Pumasok ka rito sa live ko para hatakin ako pababa. Gusto mo ring maging basura ako ng lipunan katulad mo, pasensya ka na, ikaw lang mag-isa yan. Tandaan nyo, Pilipinas, hindi ka masisipa sa likod kung hindi ikaw ang nasa harap at hindi ka mahahatak pababa kung hindi ikaw ang nasa taas. Yun ang sagot ko sa'yo, Ebas. Okay, go. Ayan, tanong naman po ito ni Hanzo Ameno Patino. Sarap. Sabi niya, sarap. brother, tanong, totoo ba na kapag pangit handwriting mo, ay mas mabilis lang talaga ang utak mo kaysa sa kamay mo? Hindi, talagang pangit lang talaga handwriting mo. Ikaw ba, sir? Kamusta naman ang handwriting mo? Eh, sa akin, applicable yun. Mabilis yung utak ko eh. Pero mas mabilis yung daliri ko. Life is good. Pangit sulat ko. Alam mo, minsan panahon kasi nangarap ako maging doktor eh. Eh, hindi ko natupad yung pangarap ko. Sulat So, di kahit pa paano yung sulat ko, di ba? Pan-doktor. Sa sulat man lang, natupad ko ang pangarap ko, di ba? Wala kinalaman yun dun. Sabi ng mga psychologist, blah blah, ang daming sabi ng psychologist. Pero, alam mo sa akin, basic principles kasi ako, nanggagaling ako sa practicality eh. Alam mo yung practical, hindi mo talaga pinag-aralang pagandahin yung sulat mo, kaya hindi maganda. Kasi kahit pilitin kang pasulatin ng maganda, hirap ka pa din eh. Di ba? Ako, personal, pasulatin mo ako ng maganda, hindi talaga maganda sulat ko, derechahan. Hindi talaga maganda. Pag pumipirma nga ako, nilalagay ko lang, The Chichester, tapos kawi ka ang 4-7. Yung mismong pirma ko, yun na mismo yung penmanship ko. Oo, yun na mismo yung penmanship ko. Pag nakita mo ako sumulat, kung paano ako pumirma, ganun din yung tsura, walang pinagkaiba. Si sir lang din nakakaintindi ng pizza na sulat niya. Oo, Ko-Amoxy Club. Ko, tapos ganun. Ko-Amoxy Club na yun. Neosep, Neo. Ayan. Okay. Tanong naman po ito ni Outplayed. Anong masasabi niyo sa mga nagkakalat ng chismis na mayaman ka na kahit hindi naman? Kaya ako eh. Ayaw mo no, nagkakalat ng chismis na mayaman ka. Ano ba? Pagka na-chismis ka ng ganun, ibig sabihin, you have more than enough. Maliban na lang siguro. Kung, di ba, nangyayari na nagiging social climber ka. Pero, alam mo, bottom line naman yun, simple eh. Hindi na importante kung ano pa chismis nila tungkol sa'yo. Ang importante, ikaw mismo, ginagawa mo sa sarili mo. Kasi, i-chismis ka na mahirap ka, i-chismis ka na mayaman ka, ano naman ang pakinabang nun sa'yo, at ano naman ang damage na magagawa nun sa'yo? Diba? Kapit-bahay lang naman ang pagchichismisan ng ganyan eh. Sa madalas na pagkakataon, wala namang ganyan chismisan sa business world eh. Sa madalas na pagkakataon, hindi ganyan ang chismisan sa business world. Ang madalas na chismisan sa business world, something impacting sa negosyo. Pero yung personal, wala masyado. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ni Charles Andre Prado. Good evening. Matanong ko lang, sir. Ang manifestation is nanggagaling ba talaga ito sa demon? Doesn't necessarily follow. Kasi yung prayer, it's a form of manifestation as well. Di ba? Ibig sabihin, you're sending signal somewhere, umaasa ka na sana mangyari yung hinihiling mo. Di ba? Eh, yung iba, they directed to God. Di ba? Iba naman, they directed to the universe. Di ba? Manifestation, blah, blah. Diba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataong ganun. Nasa intensyon ng gumagamit. Nasa intensyon ng nagmamanifest. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Tuamor. Anong masasabi mo sa parents na dinadaw ng kanilang anak? Tangina, okay to. Teka, maganda to isa oh. Mamaya na yan. Okay. Lagi naman ganyan eh. Common na yan eh. Codex Gigas. Ayun, Bago Codex to oh. Gigas. Ngayon ko lang nakita to. Ang alam ko lang Gcash eh. Oh, Codex Gigas oh. Ano to? The Codex Gigas is the largest extant medieval illuminated manuscript in the world. Malaki. Yan kalaki itong Codex Gigas. Ba, malaki na. Basahin ko pa lang sana next yun eh. Malaki. Codex Gigas. Ang tanong niya kung nag-e-exist daw ba Yes, talaga? Nag-e-exist talaga kasi ito may mga pictures oh. Nag-e-exist talaga. Ngayon kung legit o hindi yung sinasabi, kasi ano yan, The Devil's Bible yan eh. Codex Gigas. No. The Devil's Bible yan. Narinig ko na yan in the past. Hindi nga lang nagkaroon ng masyadong maraming pagkakataon na ma-research kaya ungkatin talaga ng gusto. Hindi ko na-ungkat itong Codex Gigas. Konti lang nga alam ko tungkol sa Codex Gigas. Mamaya nga, ito, assignment ko to mamaya Lagay mo dyan sa listahan. Assignment ko to mamaya. Codex Gigas.
Kasama sa ano to eh. Kasama sa mga conspiracy theories eh. Pero hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon dito. Kasi alam mo, ito kasi problema sa mga conspiracy theories. Masyadong madilim yung mundo na kinalalagyan nila. Eh, I was one of them in the past. Yung parang pakaramdam mo, meron kang alam na hindi alam ng iba. Eh, hindi dapat magkaganon eh. Supposed to be, dapat. Ang mangyari, meron ka natutunan na bago para ibahagi sa iba. Makatulong ka sa kapwa-tao mo. Yun ang dapat. Pero yung para pataasin mo lang social value mo, hindi dapat mangyari yun. Purihin ka na ibang labi, wag nang iyong sariling bibig. Ang wakas ng kapalaluan ay kahihiyan. Sige, next question. Sabi naman po ni Rodley B, Boss, bakit sinasabi na Jesus na Ama, bakit mo ko pinabayaan? Yan yung famous last words eh. Ama, bakit mo pinabayaan? Eli, Eli, lama sabaktani. Famous last words. Ako kasi coming from the perspective na practical ako. Practical. Sa sobrang practical ko, lagi kong inilalagay yung sarili ko sa posisyon ng nasa kabila. Ano pa kaya ang dahilan ni Kristo? Bakit niya sinabi yun? Bakit niya sinabi? So that means, you have to understand how Christ's mind works. Bakit niya sinabi yun? Sinabi ba yun intentional talaga na talaga bang pinabayaan talaga siya ng Diyos? O kine-question niya ba ang Diyos? O nagtatanong ba siya sa Diyos? O may nire-represent siya na iba bukod sa sarili niya? Ito sigurado ko. Si Kristo, kung totoo na sigurado kasi ako 100% totoo si Kristo eh. Sigurado ako ron. Bakit? Kasi may mga eyewitnesses. Plus, bukod sa mga eyewitnesses, so meron ka ng witness sa loob ng Biblia. Meron ka pang witness sa labas ng Biblia. Merong nahukay na isang tableta ng bato sa under Roman Empire na nagpapatunay na meron talagang Kristo na ipinapako ni Poncio Pilato. Nakalimutan ko eksakto yung pangalan ng bato na yun eh. Kasi code yung pangalan ng bato eh. Code. Pero ang nakasulat doon, and I quote, "A certain Jesus of Nazareth was crucified by Pontius Pilate." Yun mismo eksakto verbatim ang nakasulat doon. A certain Jesus of Nazareth was crucified by Pontius Pilate. Yun mismo eksakto. Roman Empire ang nagpasulat nun doon sa bato. So, alam mo na hindi yun nasa loob ng Biblia. Nasa labas ng Biblia yun. May possibility baka nga kalaban pa ni Kristo yung nagpasulat nun eh. Hindi mo alam eh. 'Di ba? Pero ang sigurado mo, under Roman Empire isinulat yun. Ano ibig sabihin? Yung mismong nagpapako kay Kristo, sila mismo yun. Yung nagsulat nun. So, ibig sabihin, meron kang sulat galing sa mga kaalyado ni Kristo, ni Jesus. Meron ka ring sulat galing sa mga hindi kaalyado ni Jesus. So, alam mong matibay yung ebidensya na totoong may nag-exist na Jesus. Sigurado ka. Sigurado ka na meron talagang nag-exist kasi dalawang magkaibang panig na yung pinanggalingan eh. Isang sumasang-ayon sa kanya at saka isang hindi sumasang-ayon sa kanya. Pag yung hindi sumasang-ayon sa'yo, parehas din ang sinasabi, katulad ng sumasang-ayon sa'yo, matibay na ebidensya yun, magkabilang panig. Matibay na ebidensya. Ngayon, kailangan maintindihan mo paano tumatakbo ngayon ang isip nitong Jesus na nabuhay noon. Merong sinasabi yung mga apostol. May mga sinasabi yung mga apostol na maraming iba't ibang mga bagay na sinasabi. At ang mga propeta rin may sinasabi tungkol doon. Kung ikakabit mo siya doon sa mga sinabi ng mga propeta. Kasi may nakasulat sa awit, binutasan nila ang aking kamay at ang aking paa. Hinapak nila ang aking damit, pinagsugalan nila yung damit. Pinagsugalan yun eh. Tapos, merong nakasulat kay Isaias na isa sa mga bagay na nabasa ko, na ang sinasabi, nalugod yung Diyos nung pinapatay siya. Natuwa ang Diyos nung pinapatay siya. Meron nun, kay Isaias yun, hindi ko makakalimutang nabasa ko yun. Na kay Isaias yun. Nalugod, natuwa ang Diyos.
Kasi, kasagipan ng kasalanan ng buong sanlibutan yun eh. Kung naniniwala ka sa Biblia, kung naniniwala ka rin sa propeta, at kung naniniwala ka na yung tinutukoy ng mga propetang yun si Kristo. Maliban na lang kung Hudyo ka, naniniwala ka sa mga propeta, pero hindi ka naniniwala kay Kristo. O yung Kristong dumating nung 2,000 taon na nakakaraan. Kasi naniniwala sila may Kristong darating pa eh. Hindi yun eh. Hindi daw yun. Kasi alam mo ba na pagkatapos mamatay nitong Kristo na to, na may mga apostol na nagpasulat ng bagong tipan, meron ulit isa pang Kristong lumitaw eh. Meron ulit isa pa. Tapos yung isa pa na Kristong lumitaw na yun ngayon ang nag-lead sa Israel para lumaban sa Roman Empire, tapos winasak sila ng Roman Empire. 70 AD nangyari yun. Pinamunuan ni General Titus ng Roman Empire yun. Ngayon, going back dun sa kanina, yung binabanggit, bakit sinabi ni Kristo, merong mga possibilities. We can only talk about possibilities. Bakit? Kasi si Kristo mismo, hindi ko mabasang pinaliwanag niya yun eh. Siya mismo, hindi ko mabasa siya mismo, hindi ko mabasang tinanong siya ng kahit na sino bakit mo sinabi yun. Naghahanap ako nun. Ang tagal kong hinahanap niyan. Wala talaga ako makita sa Biblia. Hindi kasi ako, isa sa mga bagay na sigurado ko sa inyo, Pilipinas, hindi ako mangmang. Hindi ako yung tipong pag may nabasa, naniniwala kagad. Hindi ako ganun eh. Kahit pa sa Biblia pa galing yan, kahit sa Quran pa galing yan, kahit sa ampang libro galing yan, ginagamitan ko rin ng isip. At alam kong mas mababa yung isip ko kaysa sa isip ng Diyos. Pero if it makes sense, hindi na ako pumapalag. If it makes sense. Pero pag hindi nagme-make sense, teka muna, check muna natin. Kasi alam mo, may maiba't ibang salin ng Biblia eh. Diba? Tapos may mga mistranslations pa. Diba? Tapos, you have to consider, bukod sa mga mistranslations, may mga bagay na isiniksik ang mga tao sa Biblia na hindi naman talaga parte ng Biblia. May mga nakita yung iba eh. May mga research akong nakita na sila mismo nagsasabi, merong mga parte ni Marcos hindi kasama dun. Ngayon, ang isa sa mga hinahanap ko matagal na tungkol sa Biblia, na matagal ko naman nang nabasa, kaya sigurado ako talagang wala talagang nakasulat na ganun, o baka lumampas lang sa mata ko sa dami ng beses na binasa ko Biblia, hindi ko mahanap yung dahilan kung bakit niya sinabi yun. Na siya mismo ang may sabi nung dahilan. Ito problema mo. You will assume. Ano circumstantial evidences? Doon ka na lang manggagaling. Bakit? Kasi wala siya mismong sarili niyang statement tungkol doon eh. Wala akong mabasang statement ni Kristo kung bakit niya talaga sinabi yun, diretso eh. Kasi may mga iba kasi, may mga pagkakataon, lumapit sa kanya ng bukod yung mga alagad. Tapos nagtatanong, dapat ba kami bumuwis kay Cesar? Diba? Pakita nyo sa akin yung denaryong pambuwis. Kaninong mukha nakalagay dyan? Kay Cesar. O, ibigay nyo kay Cesar ang kay Cesar. Sa Diyos ay sa Diyos. Ngayon, tungkol dun sa eksaktong yun, bakit sinabi ni Kristo yun, wala akong mabasang lumapit sa kanya ang mga alagad para itanong kung bakit sinabi yun eh. Pagkatapos niyang mamatay, tapos mabuhay na maguli. Kasi obvious naman, diba? Di mo na makakausap ng matino yun habang kinakatay siya ron. Diba? Sabihin, habang alam mo yun, pinapatay siya ron, nakapako na siya na gano'n, tapos sinundot pa yung tagiliran, diba? Tapos muntigan pang umugin ang tuhod. Hindi mo na makakausap ng matino yun para tanungin pa, ba't mo sinabi yun? Panginoon, ba't mo sinabi yun? Bakit pinabayaan ka ba? Diba? Hindi mo na matatanong yun eh. Kasi nga, syempre, wala na sa wisyo yung tao. Kasi katawan yung tao na yun eh, diba? You have to consider, mamamatay na siya nung panahon na yun. Hindi mo na makakausap ng matino yun. Pero, hindi ko rin alam, may feeling akong baka may bantay, kaya hindi nila nakausap. Pero may mga nakarinig nung sinabi. Na kasi nag-uusap sila eh. So, si Kristo at saka yung dalawang magnanakaw, naririnig ng mga tao yung usapan. Pero hindi ko mabasa ron na nakikipag-usap sa kanya ang mga alagad habang nakapako siya. Ang nabasa ko, yung mga pumapatay sa kanya. O, ikaw nga, Kristo, ibaba mo nga sarili mo dyan. Diba? Ginaganon siya eh. Tapos meron pang isa doon na, isa ron sa mga hindi centurion yun eh. Isa ron sa mga parang gwardiya nila ron na Romano, niluhuran pa siya eh. Inaasar lang siya. Inaasar lang. Niluhuran siya, inaasar siya. Ngayon, pagkatapos nun, the 40 days, 40 nights na andito sa lupa pagkatapos mabuhay na maguli. Hinahanap ko kung bakit niya sinabi yun. Wala akong makitang talata to support that eh. Pero, ang maaari, ito possibility. There's that slim chance, maaaring mali ako dito. Don't quote me on this. Vlogger lang naman ako eh. Hindi naman ako pastor eh. So, I can say whatever I want.
Kung ano tumatakbo sa isip ko, pwede kong sabihin. Hindi ako pastor. Huwag niyong mapagkamalian, Pilipinas. Hindi ako pastor. Hindi. Pero vlogger lang ako. Ordinaryong taong bayan na may sariling opinion at nag-iisip. Merong possibility na baka he's representing the entire humanity. Nung oras na yon, kinailangan talaga siyang pabayaan talaga ng Diyos. And he's probably representing the entire humanity. O, baka mali lang talaga tayo. Baka hindi talaga siya yung Kristo at yung mga Hudyo talaga ang tama. O, baka mali rin tayo. Baka hindi pala siya talaga yung Kristo. At si Judas pala yun. Sa mga hindi nagbabasa ng Quran, in case hindi nyo alam, si Yahuda yung pinako, hindi si Kristo. Ngayon, may aka ngayon, no? Bago sa yan, ano? Sa mga nagbabasa ng Quran, alam nila yan. Sa mga nagbabasa, pero yung ibang mga miyembro nga, hindi nila alam yan, eh. Miyembro ng Islam, hindi nila alam yan. Sa mga nakatulad ko na nagbabasa ng Quran, we understand na hindi si Kristo yung pinakuro. Ang pinakuro si Yahuda. Si Yahuda, siya si Judas. Judas yung nagsumbong sa... Yun ang pinakuro, pinalitan. Ngayon, eto hindi ko rin maintindihan sa Quran. Magkamukha ba si Kristo at saka si Judas? Kasi si Judas na yun na pinako, hindi yun si Judas Tadeo. Si Iscariote yung claim nila ron. Ngayon, tignan mo. Iyon ang hindi ko magets eh. Paano nangyari na napagkamalian? Case of, incorrect identity? Walang nakakakilala sa kanya kahit isa sa sobrang sikat ni Kristo ng mga panahon na yun, na libo-libo ang sumusunod sa kanya. Walang nakakilala na mali pinako nyo. Diba? Ako coming from a regular human being, ordinaryong taong bayan lang ako. Pero nabasa ko kasi doon, si Yahuda yung yung pinako, hindi si Kristo. Ang akala ng mga tao, si Kristo talaga, pero si Yahuda. Yun ang sabi. Ngayon, yun, ang sagot ko ron, vague. Hindi diretso ang sagot ko ron. Kasi wala rin akong mabasang sinabi ni Kristong dahilan eksakto na si Kristo mismo ang may sabi. Ngayon, ang mangyayari nun, hahanap ka ngayon ng mga general principle. Ano ba mga general principle? May mga hula. Ano sabi sa hula? Ngayon, ikakabit mo na yun dun, hoping na sana tama ang pagkakakabit mo ng hula. Ganun na mangyayari. Ngayon, may malaking possibility, baka mamali ka pag nagkaganon. So, ang sagot ko, diretso, hindi ko kasi mabasa eksakto kung bakit sinabi ni Kristo yun. Ang mangyayari, manghuhula lang ako. Na may mga sinabi kasi ang mga propeta, na baka kasi lapat yung sinabi ng propeta. Yun ang sagot ko ron. Next question. Yan, sabi naman ni Greg. Ayan, tamo, Michael Yamaro, mind-blowing. Ano daw ang nauna, Biblia at saka Quran? Nauna, Biblia. Kasi ang pinakaunang Biblia, sinulat ni Moises sa ilang, kasama si Aaron. Nauna ang Biblia. Ang Biblia na isulat somewhere around 2,000 years bago dumating si Kristo. 2,000 to 3,000 years bago dumating. So you're looking at somewhere close to 5,000 years of history. Mula ngayon, pabalik. Kung uungkatin mo yun. Kasi, ang simula ng Hebrew calendar, mula dun sa pagbinasa mo yung Exodo, lumabas sila ng Israel, ng Ehipto. Paglabas nila ng Ehipto, ang sabi ng Diyos sa kanila, tandaan nyo tong araw na to na lumabas kayo ng Ehipto. Ito magiging pasimula sa inyo ng bawat araw, ng bawat buwan, ng bawat taon. So magbibilang kayo ng taon mula ngayong araw na to. Yun ang sabi. Ngayon, pag tinignan mo ang Hebrew calendar, kung kailan man yung Hebrew calendar, kung gaano katanda na Hebrew calendar, ganun din katanda na yung sulat na yun. Na maaaring lumipas yung mga panahon. Maaaring siguro kasi apat na pong somewhere around parang years din ang binilang nila paikot-ikot dun eh. So habang paikot-ikot sila ron sa gitna ng kawalan, tsaka sinusulat yun. So you're looking at somewhere around 5,000 years of history sa Biblia. Pero syempre, putol-putol yan. Kasi may mga librong nawawala nga eh. Ang Quran, kalilitaw-litaw lang ng Quran. 600 years pagkatapos mamatay si Kristo, lumitaw ang propeta Muhammad kasi may nakausap na anghel sa bundok. Sa kuweba. Nung makausap niya ang anghel sa kuweba, ayun, nangaral, pero hindi rin, don't quote me on this, hindi rin alam kung sino sumulat ng Quran eh.
Hindi alam kung sino sumulat ng Quran eh. Hindi ang propeta Muhammad ang sumulat ng Quran. Hindi. Hindi yung propeta Muhammad ang sumulat ng Quran. Hindi rin alam kung sino sumulat ng Quran. May mga nagkiklaim, bumaba daw yan galing sa langit eh. May mga nagkiklaim ng ganun. Ang sagot ko, hindi ko alam kung sino sumulat, pero ang sagot ko, sigurado ako. 600 years pagkatapos mamatay ni Kristo, lumitaw ang propeta Muhammad. So somewhere around the timeline, within close to, mula dun sa panahon na buhay si propeta Muhammad hanggang mamatay ang propeta Muhammad, malamang dun isinulat ang Quran. Malamang dun isinulat. Kasi nahati yan sa dalawa eh. Pagkamatay ng propeta Muhammad, nahati sa dalawa. Shia at saka Sunni. Parang wala yata nag-uusap ng ganito sa lahat ng mga vlogger eh. Pilipinas, meron ba kayo narinig na ganito kahit kaninong vlogger? Meron ba kayong narinig na ganito sa kahit kaninong vlogger sa buong Pilipinas? Parang wala yatang nag-uusap ng ganito eh. Wala ako naririnig na nag-uusap ng ganito. Ito yung mga bagay na dapat pinag-uusapan natin as a country eh. Ito yung mga bagay na dapat pinag-uusapan natin. Kasi huwag niyong kakalimutan, relihiyon ang nakakapamarali at namamahala sa Pilipinas na meron lang silang sinasabi na separation of church and state. Sabi nila may separation of church and state. Pero magtataka ka, bakit yung mga pare at saka yung mga pastor at saka yung mga ministro at saka yung kung sino-sino pang religion, bakit nakikialam sa eleksyon? Bakit? At bakit sila sinusuyo ng mga botante? Ng mga kandidato? Kasi yung mga yan, nagbibigay ng pera. Yung mga politiko ang nagbibigay ng pera sa mga religious organization. Yung mga politiko ang nagbibigay ng pera sa mga religious organization para iboto sila. Tapos babawiin na lang nila sa pangungurakot yung perang isinuhol nila sa mga relihiyon. Kaya hindi talaga hindi tayo nag-uusap ng relihiyon, Pilipinas eh. Hindi hindi tayo nag-uusap ng relihiyon. Sige, next question. Ito sir, sabi po ni Greg the third brother, sobra yung galit mo last night doon sa ayaw pag-usapan yung religion. Hindi naman. Relax. Hindi ako galit. Walang emotional attachment yun. Kinailangan ko lang sumigaw para maintindihan ninyo Pilipinas na hindi pa pwedeng hindi mag-usap ng relihiyon. Hindi pwedeng hindi mag-usap ng relihiyon. Pag hindi tayo nag-usap ng relihiyon, hindi mo alam kung sino nakakapamarali sa mundo. Hindi mo alam kung sino namamahala sa mundo. Kasi tignan mo, ang mga alagad ni Kristo, 6:12 ng Efeso, ang aming pakikipagbakay hindi sa laman at dugo. Mga pamunuan yan sa dakong kaitaasan, tiyagain nyo na lang basahin, medyo mahaba kasi yung talata. Pero kailangan mong maintindihan kung ano yung spiritual forces behind, and you have to understand kung sino ang namamahala. Kasi hindi naman yung mga politiko na yan, akala mo yung mga politikong didibad-diba? Akala mo yan na namamahala sa mundo? Hindi yan na namamahala sa mundo, ang namamahala dyan kung sino man yung nagpopondo sa kanila. At kung sino yung pinaglilingkuran nila. Kailangan mong malaman kung sino-sino ang pinaglilingkuran yung mga politiko na yan. Ngayon, pag naintindihan mo kung sino pinaglilingkuran yan, alam mo na ngayon kung ano-anong pabor ang nakukuha ng mga politiko at alam mo na rin ngayon kung ano-anong mga batas ang may posibilidad na ipasa ng mga tao na yan. Sila namamahala sa atin. Pag hindi nyo inayos yung pakikipag-usap at talas-tasan tungkol sa maraming bagay ng buhay, hindi matatapik ang religion, hindi matatapik ang politika, hindi mo alam kung ano na nangyayari sa bansa mo. Hindi mo rin alam na it directly affects you. Akala mo walang epekto sa'yo. Ayun ang akala mo walang epekto sa'yo. Pero isipin mo yung isang bulto ng mga taong nagsisiboto, tapos ang dahilan kung bakit sila bumoboto ng specific na kandidato na yun, kasi sinabi ng pastor nila. Tapos ang pinakamabigat na parte doon, ang dahilan pala kung bakit sinabi ng pastor, hindi dahil mabuting tao yung putang inang kumakandidato, kundi malaki pala yung perang ibinigay na suhol sa pastor. Wala kang kamalay-malay, mga pastor mo, bilyonaryo na Pilipinas. Wala kang kamalay-malay na ikaw ang kinakalakal. Yun ang sabi sa Biblia eh. Sa kasakiman sa pangapananalita at sa salapi, ipangangalakal kayo. Kayo mismo na mga miyembro nila, kayo ang kalakal nila. Kayo ang pinagkakakitaan nila. Kayo mismo yung trade of merchandise. Kayong mga miyembro ang produkto ng mga pastor ninyo. Tapos ayaw niyong pag-usapan ng religion? Sige, next question. Tanong naman po ito ni Head Shotkog. Anong opinion nyo kay Francis Leo Marcos? I don't have enough context eh. May mga page sa Facebook na nagsasabi na parang ang tina-target daw niya OFW. Meron akong mga nakikitang live niya na merong nakapin na
na parang bibigyan ka ng 10,000 pesos na GCash. Hindi ko alam kung paano sistema nun eh. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. So, wala akong masasabi sa kanya pansamantala. Basta ang alam ko lang, alam ko dahilan kung bakit siya nakulong. At petty crime yun, wala ka kwenta-kwenta. Yan na alam ko. Kasi wala naman ako sa industriya ng pagsasalamin eh. So, masasabi ko talaga, petty yun. Pero sa mga taong nasa industriya ng pagsasalamin, ophthalmologist, mga doktor, hindi petty yun para sa kanila. Para sa akin, petty yun. Ordinaryong taong bahay lang naman ako, di ba? Pero sa kanila, big deal yun. Ang nangyari, namahagi siya ng namahagi siya ng eyeglasses. Yun ang pagkakaalam ko eh. Namahagi siya ng eyeglasses sa Baguio, tapos walang kasama ophthalmologist. Tangina, tumulong ka na, ikaw pa yung nakulong. Bad trip, no? Hindi ko alam kung anong reason behind. Bakit ganun? Hindi ko alam kung anong reason behind. Kung bakit pinurso yung kaso na yun. Pero, yung mga ganung bagay, hindi ganun ka big deal yun eh. Technically, petty lang yun eh. Nakulong siya sa walang kakwenta-kwenta ang kaso. Tapos, inungkat yung buong buhay niya. Yun kasi yung hirap pag masyado ka na maingay sa social media. So, ina-expect ko mangyayari din sa akin yun. Ina-expect ko. Kung nangyari nga kay Francis Leo Marcos ba't hindi mangyayari kay The Chichester? Diba? Ina-expect ko na yun. Alam ko papasok ako ng kulungan. Alam kong isang araw mapapatay ako sa ginagawa ko. Alam ko yun. Tanggap ko yun. Alam ko yun. Anyways, next question. Tanong naman po ito ni Marcus Cracus. Magtatayo ka ba ng religion? Hindi ako interesado. Pamamahala ng kaluluwa ang religion. Pamamahala ng kaluluwa. Yan ang isa sa mga may kinatatakutan ako. Isa sa mga pinakamalalaking kinatatakutan ko, yung makapagpa-impyerno ako ng kapwa-tao. Isa sa mga pinakamalaking kinatatakutan ko yan. Isa pa sa mga pinakamalaking kinatatakutan ko, yung makaagrabyado ako ng taong banal. Yes. Tapos pag nagsumbong sa Diyos, yari ako. Yun na isa sa mga takot ko. Yun ang sagot ko ron. Next question. Hindi ako magtatayo ng religion, takot ako dyan. Takot ako dun sa konsepto na mamamahala ako ng kaluluwa ng mga kapwa-tao. Ako nga nagtataka dun sa mga papastor-pastor eh. Tangina mo, pastor ka, tatatlong sitas lang yung alam mo, mali pa yung isa. Diba? Malakay 3:10, John 3:16, tapos yung isang epeso na hindi mo maalala kung anong talata ba yun, by grace ye are saved. Sige, next question. Ito naman, sir. Tanong naman po ni Jai Jai. Anong masasabi mo sa mga kabataang hindi naniniwala sa Biblia o relihiyon? Mas madalas na pagkakataon ang dahilan kung ba't di sila naniniwala kasi boring yan. Kaya nga ako lumitaw sa internet para spice up natin ang kapiraso yung mga ganyang usapan eh. Di ngayon, nakita nyo, Pilipinas, naiintindihan nyo na ngayon na may nagmamalasakit ngayon. Hindi puro pera-pera. Di ko wala ka ng pera nyo, mga gago. Di wala ka ng pera nyo. Simple ang konsepto. Hindi naman ako masyadong maluhong tao. Hindi naman ako mayaman. Pero hindi rin naman ako maluho. Simple ang konsepto. Pero alam mo, dahilan kung bakit karamihan ng mga tao hindi interesado sa usaping religion. Kasi una, wala silang malay dun. Ang mga tao may fear of the unknown. Pag nag-open up ka sa kanila ng isang bagay na hindi nila naiintindihan, takot sila dyan. Kaya tignan mo kahapon, wag na lang daw pag-usapan ang religion. Bakit wag pag-usapan? Kasi wala ka kasing malay sa religion. Kaya hindi mo talaga gustong pinag-uusapan ng religion kasi wala kang malay dyan. Pero tignan mo, sabongero ka, mag-usap tayo na tungkol sa sabong. Kahit maghapon magdamag, ayos lang. Tignan mo, usap tayo na tungkol sa online casino. Kahit maghapon magdamag, ayos lang. Lasinggero ka, tignan mo yung mga kwentuhan lasing. Kahit maghapon magdamag, ayos lang. Kita mo? Pero ba't pag-usapang religion, usapang maka-Diyos, ayaw nyo. Diba? Kasi, ang isa sa mga pinakamalalaking dahilan yan, wala ka kasing malay. Yeah. Isa pa, kung bakit hindi interesado ang karamihang kabataan dyan, isa yung walang malay, isa kasi yung ang boring kasi ng mga pastor eh. Diretsahan, ang boring. Hindi naman ganun yung sinabi sa Biblia na dapat boring ka. Hindi, wala nakasulat na ganun. Ang nakasulat sa Biblia, nasa Ecclesiastes, humanap ang mangangaral ng mga salitang nakalulugod. Nakalulugod diba? So, trabaho mo bilang pastor na dapat entertaining ka pag nagsalita. Hindi ka dapat puta boring ka magsalita. Dominus vobiscum. Ano natutunan mo? Diba? Ano natutunan mo doon sa ganun? Pakanta-kanta ng ganun. Yung mga, alam mo, ito na napansin ko napansin ko, Pilipinas. Kung hindi nyo napapansin, karamihan sa mga religion ngayon, generic. Generic. Ano generic? Ginagawang sing and dance.
Ginagawa sing and dance. Ganun ang ganun, ganun ang ganun. Tapos clap, clap. Ganun, ganun. Tapos clap, clap ulit. Tapos ganun, ganun. Tapos ganun, ganun na naman. Oh, tapos pagkatapos nung malakay treated na. Puro pera na. Puro pera. Ginagawang parang concert. Totoo po. Tapos yung iba, nilalagay pa sa mall. Para convenient. Okay lang yung nilalagay mo sa mall. Okay lang yung sumasayaw-sayaw ka. Pero tangina wala natututunan ng mga miyembro mo. Hindi ka kinakabahan. Hindi ka nagtataka. Kayong mga membro, di kayo nagtataka, wala kayo natututunan. Puro by grace lang natututunan nyo. Sa kapal ng Biblia, by grace ka lang. Malakay 3:10 ka lang, tights ka lang. Yan lang alam mo, John 3:16. Ang kapal ng Biblia, oh. Ang kapal, oh. Tingnan mo yung kapal niyang Biblia na yan, tapos malakay 3:10 lang, John 3:16 lang alam mo. Wala kang kamalay-malay sa mundo, wala kang kamalay-malay sa history kung ano nangyari dati. Tamo? Parang, ewan ko sa dami ng mga pastor, ito napansin ko generic sila. Kung ano yung natutunan nila galing sa ibabaw nila, yun lang din sila. Hindi sila nag-research. Hindi, walang tiyaga. Tama sabi ni Pablo sinisinsay daw yung Biblia, yung mga kasulatan, ng mga taong walang tiyaga. Tapos sila rin mismo napapahamak sa sarili nilang kalokohan. Tignan mo, karamihan sa mga pastor, di nga willing lumaban ng debate. Sabihin pa, hindi ka dapat pinagdidebatihan ang salita ng Diyos. Putang ina mo, nakasulat nga sa Biblia yun Diyos nga mismo nag-iimbita. Maparito kayo ngayon, tayo magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Mismong Panginoon na may sabi nun nagawa mo. Pastor ka, hindi ka marunong lumaban ng debate. Si Esteban nga napatay sa debate, ano ka? Si Esteban napatay sa debate. Pastor ka. Dapat alam mo kung paano ipaglaban ng kawan mo. Maliban na lang kung isa ka sa mga bobong pastor na walang malay sa salita ng Diyos. Ang alam mo lang, John 3:16, malakay 3:10. Kasi malakas pagkakitaan yan. Sige, next question. Tanong naman po ito ni @gracieShop.ph. Please enlighten us, kailan, paano, and kaninong administrasyon nagsimula ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea? Wala kasing official statement dyan Yun ang problema ko Hinahanap ko din yun Para may maisagot ako sa inyo pag dumating yung tanong na yan. Ayan na nga, dumating na nga yung tanong. Wala kasing official statement dyan ng gobyerno kung kailan ba nangyari yan Pero, ako manghuhula at maaaring mali ako. Maaaring mali ako rito Matapang kasi masyado si Marcos, yung unang Marcos, yung tatay. Yung tatay na Marcos, sobrang tapang, antikas ng militar natin noong mga panahon na yun. Duda akong sa panahon nila nagsimula yan. May pakiramdam ako dun sa susunod. Kasi yung susunod na administrasyon, halos lahat ng legacy nung nauna, gusto nila matabunan Yun ang yun ang problema dun Tingnan mo, dapat may sarili tayong nuclear power plant. 'Di ba? Ano nangyari? Pinatigil. Hindi tapon ng pera ng taong bayan dun. Tapos, ang sabi ng matandang Marcos, syempre, hindi mo naman na alam kung ano ba talaga totoo. Ang sabi, kinausap daw yung kabilang panig na kumakandidato nga. At ang sabi, ituloy nyo yung Bataan Nuclear Power Plant. Para meron tayong sarili nating kuryente dito. Kasi ang isa sa mga nakakapagpatikas sa isang bansa, nakakapagpayaman sa isang bansa, kapag ka ang kuryente mo, mababa ang halaga. 'Di ba? Tapos, ang sabi daw nung kabila, yung kabila na panig, yung humalili, ang sabi hindi daw pwedeng ituloy kasi maaalala ng Pilipinas ang mga Marcos. Yan ang sabi. Di syempre, ang conclusion naman ngayon ng matandang Marcos, sakim yun. Kasi hindi bali ng hindi makinabang ang kahit na sino, basta wag lang maalala mga Marcos. 'Di ba? Selfish ang labas. Ngayon, yung matandang Marcos noon, mahaba listahan ng dami nung nagawa. Ngayon, hindi ko pinopromote yung matandang Marcos. Huwag niyo mapagkamalian Hindi ako pumapabor sa extrajudicial killings na nangyari noong mga panahon na yun at yung dami nang naapi. Pero you have to consider na marami ring nagawa. Hindi lang dami nang naapi, marami ring nagawa. Lumakas ang militar. Tapos, nagkaroon tayo ng ang daming establishments, infrastructures, di ba? Mga highways, 13th month pay, kasama rin nun. Tulay, heart center, di ba? Ang daming mga nangyari, ang daming naipatayo. Pero, pwede mo rin naman sa akin sabihin na, hindi, Chester, ang daming ang mga naipatayo. Siyempre, maipapatayo talaga yun. Ikaw ba naman, umabot ka ng halos 20 taon sa nakaupo ka, di ba? Oo nga, that makes sense. That's a valid point.
Pero isa rin sa mga valid points nun, malakas ang militar nung panahon na yun kasi under martial law tayo eh. Palagay nyo ba papayag ang militar na kinukubgub tayo dito sa gilid natin? Diba? Palagay nyo ba payag ang militar kinukubgub tayo sa gilid sa layo ng China? Totoo. Diba? O ngayon, ako may pakiramdam, and I may be wrong, pagkatapos nung matandang Marcos, tsaka nagsimula yan, at hindi ko alam kung kanino eksakto. Pero basta ang alam ko, itong huling administrasyon, yung Duterte, problema na yan. Bago pa dumating ang Duterte, problema na rin yan. Yes. Parang kay, ano pa lang yata kung di ako nagkakamali, kay Ramos. Ramos o kay Arroyo. Kung hindi kay Ramos, kay Arroyo. Hindi ko masabing kay Erap kasi 3 taon na si Erap Bilis to Erap. Maaaring kay Ramos o kay Arroyo, o baka bago pa si Ramos. Hindi ko alam. Kasi walang official statement tungkol dyan. Wala akong mabasang kahit na. Naghahanap ako, wala akong makita. Yun ang sagot ko ron. Next question. Sabi naman ni Jeffrey Barros, Brother, sana mapansin, anong opinion mo sa Galatia 4:4? Basahin ko. Tapos sana tanong nyo specific kung ano ba ibig nyo sabihin doon. Kasi minsan sa isang talata, ang daming isipin doon. Pag bin-breakdown mo, ang dami-dami masyadong isipin. Galatia 4:4. Teka, basahin natin. Ito, 4:4. Datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak at pinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Hindi ko alam specific kung ano tinutukoy mo rito. Kasi meron dalawang idea dito and there's more than 2 ideas here. So, if you break it down, pag bin-breakdown mo, so merong datapwat nang dumating ang kapanahunan, kailan tong kapanahunan na to? At aling kapanahunan, saang lugar at sino tinutukoy na panahunan? Tapos, ang sabi, ay isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Okay, so meron na tayong konting sagot dun sa kapanahunan. Ito yung kapanahunan na isinugo yung anak. Pero paano nalaman na ito na yung panahon? So, ngayon, ang dami na ngayon tanong. Doon pa lang sa isang comma pa lang yun isang comma pa lang yun. So, isang ganon, tapos isang comma, tapos isa pang ganon. O, tapos, ang sabi, na ipinanganak ng isang babae. Alam mo naman kung sino yung babae. Si Maria. Yeah. Diba? Wala naman tayong tutol doon diba? Si Maria. O, tapos, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Aling kautusan yung tinutukoy? So, meron akong konting idea tungkol dyan. Ito ang problema. Hindi ko madidiscuss sa'yo. Kasi, hindi ko naman alam kung ano eksakto tinutukoy mo dun So, ano ibig sabihin? Dun pa lang sa isang talata na yun, nakakuha na tayo ng halos kulang-kulang 10 tanong. Nakita mo? Sana, pagka magbibigay kayo ng kahit na anong talata, meron kayong specific na tanong. Baka sakaling may idea ako, na baka mali din ako. Baka mali ako. Huwag niyo akong pagbasihan. Baka mali ako dyan. Base na lang kayo sa mga pastor. Ayokong pagbasihan niyo kung ang dahilan kasi baka mamaya maimpyerno kayo, kasalanan ko pa Naniwala kayo sa sinabi ni Chester. Alam niyo naman, si Raulong tao ako diba? Basta ako nagbabasa lang ako ng Biblia. Merong mga parte niyan na naiintindihan ko. Pero may mga parte niyan, hindi ko naiintindihan talaga, diretsahan lang. Hindi naman ako pastor Hindi yan ang ko. Although, paborito kong topic yan, hindi ko forte yan. Hindi ko hanap buhay yan. Yung mga pastor, sila hanap buhay nila yan. Yun, sige, next question. Ito po, tanong naman po ito ni Kenneth Jiang. Ano po yung advice nyo sa mga katulad kong nasa young age na interesado na mag-aral sa business? Matapusin mo muna yung pag-aaral mo. Kasi meron namang entrepreneur diba, sa eskwelahan. Kung yun talaga gusto mo, business talaga, may entrepreneurship. Alam mo, Pilipinas, huwag kayong masyadong uto-uto dun sa mga pukinang inang influencer na nagsasabi mag-business ka. 4 na quadrant yan, sabi ni Robert Kiyosaki. 4 na quadrant yan. Para magkapera, hindi ganun kakomplikado, pero pwede kang mamili sa 4 na quadrant para magkapera ka. Gusto mo, daanan mo na rin lahat. 4 na quadrant, employment, freelancing, business. Ito yung trip ng buong Pilipinas Tangina, ewan ko kung bakit ito lang ang trip ng buong Pilipinas Meron pang isa pa. Dati, humaling ang Pilipinas sa dulo, investing. Etong dalawa rito, paboritong-paborito ng mga Pilipino to dahil sa mga putang inang bobong influencer. Sorry, mga gagong influencer pala. Matatalino sila, pero ginagamit nila sa kagaguhan yung talino nila Kinukumbinsi ang mga taong mag-business kahit hindi pang business. Hindi ka na maka-business. May mga ganun tao Hindi talaga sila ka-business. Pero, alam mo, Pilipinas, matuto ka. 4 yan. Pwede kang yumaman sa pagiging empleyado, mag-doktor ka, mag-abogado ka, magpiloto ka, yayaman ka.
Pwede kang magyumaman sa freelancing. Pwede kang, alam mo, editor ka, di ba? Tapos, bla bla, etc. Binebenta mo, serbisyo mo, mahal ang bayad sa'yo kasi expert ka sa ginagawa mo. Pwede kang yumaman sa pagbibusiness. Yun yung sinasabi ng mga influencer ng mga siraan tok-tok. Pero hindi katulad sa sinasabi nila. Kasi sinasabi nila, yaman ka sa business, bigay mo sa amin pera mo. Benta mo produkto namin. Gago, sila yayaman dun, hindi ikaw. Tapos, pwede ka rin naman yumaman sa investment. Ano investment? Mag-apartment ka. O pera mo, lagay mo sa stocks market. Iwan mo lang dyan. Bili ka Jollibee Foods Corporation o SMDC. Bili ka. Kahit na ano. Tapos palipasin mo mga 10 taon. Tignan mo, madodoble, matitriple pera mo. Diba? Sipin mo yun. 4 na quadrant yan. Hindi yan 2 piraso o 1 piraso lang katulad ng mga pinamamarali na siraan tok-tok. Pwede kang mag-empleyado, yayaman ka sa pagiging empleyado. Hindi totoo yung sinasabi ng mga networker na hindi ka yayaman sa pagka-empleyado. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Bakit? Kasi may mga kilala akong kapitan ng barko na tanginan, hindi mo alam kung gaano kayaman. Hindi mo alam kung gaano kayaman ng mga doktor, yung mga batikang abogado, hindi mo alam kung gaano kayaman. Hindi mo alam kung gaano kayaman ng mga piloto. Di ba? Hindi mo alam kung gaano kayaman yung mga yan. Sasabihin sa akin, wala kayo yumaman empleyado. Putang ina mo. Pakyo ka. Baka ikaw, hindi ka yumaman ng empleyado ka. Ako lang, nasa call center ako, dami kong kinita nun eh. Huwag kang ano nga dyan. Inong kagaguhan ng puta. Ewan ko sa inyo. Pero tungkol dyan sa bata ka pa, business ka, di yun ang kunin mong kurso. Pero ako, suggestion ko, tapusin mo pag-aaral mo. Bakit? Kasi kaya mag-business ka man o hindi, kukuha ka pa din ng puhunan. Sa pagkuha ng puhunan, pwede ka munang mag-empleyado, hindi ka muna negosyante. Empleyado ka muna. Kunin mo muna yung disiplina ng pag-i-empleyado para alam mo kung paano mag-handle ng tao. Kasi tignan mo, pansinin mo, negosyante ka, hindi ka naging empleyado kahit kailan. Hindi mo alam kung ano pinagdadaanan ng empleyado, baka kupalin mo yung tao, tapos nilalayasan ka ng tao, tapos hindi mo alam kung bakit ka nilalayasan ng tao. Baka hindi mo alam kung gaano kahirap ang maging negosyante. Magmamaneho ka ng mga tao. Yun ang minamaneho mo, mga tao. Pag hindi ka marunong mag-handle ng tao, lalayasan ka niyan, even worse, lahat na natutunan sa'yo, gagamitin sa kompetensya mo. Lahat ng sikreto ng hanap buhay mo, dadalin sa kompetensya mo, tapos dudurugin ka ng kompetensya mo, kasi hindi mo alam kung paano mag-handle ng tao, kasi hindi ka naging empleyado kahit kailan. Yun ang sagot ko ron. Tapusin mo muna pag-aaral mo. May entrepreneurship naman Hindi rin totoo yung sinasabi nila na tangina hindi daw nagtuturo ng... Putang ina! Mga pinagsasabi nito mga lintik na mga influencer na to. Hindi totoo yung sinasabi nila na hindi daw nagtuturo ng business sa eskwelahan. Hindi totoo. Wala daw ikang financial literacy. Hindi rin totoo yan! Conspiracy theories lang yung mga gagong yan dahil hindi naman sila mga nakapagtapos eh. Hindi rin totoo na wala raw teacher na mayaman. Hindi rin totoo yun. Pukin ang ina nyo. Hindi totoo yun. Hindi rin totoo na ang sabi daw nila, wala raw ikang mga teacher na negosyante. Gago ka ba? Si Raulo ka yata eh. Tangina baka wala kayong malay sa business school, halos puro mga negosyante, mga profesor doon, gago. Halos puro negosyante ang mga profesor doon. Plus, lahat ng private schools, mga negosyante ang may-ari. Kung hindi ka ba namang gago, lahat ng private school, negosyante ang may-ari. Bakit? Yung eskwelahan, negosyo nila mismo yan. Ano ba? Negosyo nila mismo yan. Huwag kayong maniniwala doon sa mga siraang ulo ng mga influencer na wala raw ikang yumaman na teacher. Wala ikang mga negosyo yung mga teacher na nagtuturo ng business sa school. Walang nagtuturo ng business at financial literacy. Putang ina nyo. Mga impacto kayong mga hayop kayo. Dahil lang interesado kayo sa pan-tuition fee ng mga bata. Mga gago. Hindi baling makasira kayo ng kinabukasan ng kabataan. Alang-alang sa mga puki ng inang mga pera ninyo. Yon ang sagot ko ron. Kabataan, magsumikap ka. Mag-aral ka ng mabuti. Talinuhan mo. Tabaan mo utak mo. Yung mga itinuturo nila sa eskwelahan. Mga bagay na pang matataas na kalidad. Itong mga tinuturo ng mga gago sa social media na pinapag-sign up ka sa mga puki ng inang mga course nila, hindi mo alam kung gumagana ba yan o hindi. Hindi subok yan. Yun ang sagot ko ron. Next question.
Ito naman po, sir. Ina-up to kanina pa ni Kurt Gutierrez. Sabi niya, Idol, sa akin, kakashare ko ng videos mo, pati mga Bible verses. Unfriend ang binalik sa akin. Ang akin lang matuto lang naman sila halatang allergy kasi sa real talk, hahaha. Pag nag-share ka lang, hindi ka unfriend. Baka kasi binabanatan mo rin sila. Huwag banatan. Baka kasi pinipm mo, di ba? Tapos sinishare mo sa kanila, tapos sharing hindi sa wall mo, papasok sa inbox nila, tapos alam nilang pinatatamaan mo sila. Hindi talaga gagana yun. Hindi gagana yun. I-share mo lang sa wall mo kung marinig ng kahit sino, marinig ng kahit na sino. Kung halimbawa, tropa mo talaga, PM mo sa kanya, pero wag mo awayin tropa mo. Unfriend ka talaga niya pag inaway mo, di ba? Sige, next question. Tanong po ito ni Abdullah, naniniwala po ba kayo sa Trinity? Hindi. Kasi binasa ko Quran, wala yun eh. Isa lang ang Diyos sa Quran, Allah lang eh. Binasa ko Biblia, wala rin yun eh. Ang nakasulat sa Biblia, Godhead. Hindi Trinity. Yung Trinity, doktrinang Katoliko yan. Na ang nakasulat sa doktrinang Katoliko, 3, tapos wala daw pagkakaungusan. Hindi totoo yun. Yung ama, mas mataas yung kaysa sa anak. Kasi ang nakasulat, general principle, yung nagsusugo, mas mataas yun kaysa sa isinusugo. So ngayon, hindi pantay-pantay yung 3. Hindi totoo Trinity. Hindi totoo Trinity. Iyon ang sagot ko. Next question. Tanong naman po ito ni Jade Mar Trianga. Sir, how do you give trust to your business partner? Thank you po. Hindi ako kumukuha ng business partner. Okay. Hindi ako nagbibigay ng trust business partner. Ako. Masakit sa ulo business partner, diretsahan. Lagi at laging meron isa sa inyo na tatama rin sa ginagawa niya. Tapos paano mo yung tatanggalin yun? Business partner yung kaparehas mo rin naglabas ng pera yun. Diba? Hindi ako kumukuha ng business partner, masakit sa ulo business partner, diretsahan lang tayo. Kumukuha ako, empleyado. Pag ayaw na magtrabaho sa akin, tinatamad na, o nang lalugi yung kumpanya, madali dispatch siya. Pero hindi mo kasi madidispatch siya business partner, laging dulo ng business partnership. Pag hindi nyo alam ginagawa nyo sa negosyo, away lang yan. Away lang yan. Yun ang sagot ko ron. Hindi ko talaga sinasuggest ang pagbe-business partner. Diretsahan, kayong mga nakikinig sa akin, wala namang oligarking nakikinig sa akin dito eh. Diba? Mga ordinaryong taong bayan lang din naman to, kaparehas ko, kasi kayo naman ang market ko, gusto ko kayo matuto eh. Diba? Ngayon, doon sa mga ordinaryong taong bayan kaparehas ko, huwag na kayo mag-business partner, simulan mo yung negosyo mo na ikaw lang mag-isa. Ganun kasimple. Para wala kang problema. Kasi pag nag-business partner ka, lagi at laging meron isa sa inyong tatama rin, tapos lagi at laging meron sa isa sa inyo na magdaramdam. For whatever reason. Tapos sasakit ang ulo nyo. Tapos magkakaproblema kayo. Tapos eventually, kayo din mag-aaway-away. Yun ang madalas na ending ng business partnership. Away. So, okay. Yun ang sagot ko ron. Tanong naman po ito ni Anthony Abadilla 7. Hindi ko pala nasagot yung tanong. Sorry. Hold mo yan. Hold mo yan. Sige po. Ito sagot ko dun sa tanong. Na-realize ko kasi nagbigay lang ako ng mga halimbawa at saka repercussion eh. Pero hindi ko nasagot talaga yung tanong kung gusto niya talagang kumuha ng business partner. Unang-una, ang criteria ko kung kukuha ako ng business partnership, kung sakali lang, na hindi naman nangyari yung kahit kailan. Hindi ako kumuha ng business partner kahit kailan eh. Kung sakali lang nakukuha ako ng business partnership, dapat mas importante yung relasyon natin bilang magkaibigan kaysa sa negosyo. Kung babagsak yung negosyo, di baling ngayon mong bumagsak yung negosyo, basta magkaibigan tayong dalawa. Yan. Yan ang sagot ko ron. Yung iba kasi, mas importante sa kanila pera kaysa sa pagkakaibigan eh. Next question. Ito na yung tanong ni Anthony Abadilla. Ano pong masasabi nyo sa mga batang nagtatrabaho na agad? Wala, yung mga bata yung nagtatrabaho na agad eh. Ang tanong mo dyan, yung magulang, bakit pinapagtatrabaho ng bata? Yun ang sagot ko ron. Ang magulang may diferensya dyan sa madalas na pagkakataon. Bakit pinapagtatrabaho nyo ng bata? Maaari yan, pwede, tinuturuan nyo, yun ang dahilan. Hindi naman kasi automatic na pinapagtrabaho ng maaga ng magulang, irresponsable na kagad ang magulang. Minsan may mga ganun eh, kailangan mo talagang turuan yung bata kung paano talaga magtrabaho. Bawa, may family business kayo, as early as 6, 7 years old, dapat sinasama-sama mo na yan dun, ganun. As early as 10, 12, dapat may ginagawa na yan dun sa loob. Kaysa naglalaro lang siya, di ba? Na pwede naman na may oras talaga para sa paglalaro, pero hindi inuubos ang oras sa paglalaro. Pagbigyan mo ng task sa loob mismo ng negosyo, para alam niya kung paano minamaneho negosyo. 16, 17, dapat may sarili ng negosyo yan. Para alam niya na kung paano magmaneho ng negosyong hindi family business ninyo. Kung pumutok man yun o hindi, may natutunan siya doon. Tapos, pag tungtong ngayon ng sapat na panahon, pwede mo nang ipamaneho sa anak mo yung sariling negosyo, family business. Makakapag-retire ka na may nagmamaneho sa negosyo mo na wala kang sakit ng ulo. Pero, generally, ang mga magulang, irresponsible na talaga eh. Nagsisipag-anak kasi kayo na hindi pa kayo capable eh.
May mga, alam mo, diretsahan ha, wala talagang halong biro. Hindi ako naniniwala na dapat lahat ng tao mag-anak. May mga tao dapat talaga putulan ng titi, putulan ng tinggil. Diretsahan lang, tanggalan ng matres. May mga taong hindi talaga dapat nag-aanak. Hindi ako naniniwalang lahat ng tao dapat nag-aanak. May mga tao talagang dapat talaga hindi mag-anak. Hanggat wala pa sila sa tamang kaisipan. Kasi may mga tao talaga, sira talaga ulo eh. Kakantot, tapos iiwan, single mother na ngayon. Tapos yung iba naman, nagpapakantot, single mother din ang labas. Diba? Yun ang madalas na problema eh. Tingnan mo, karamihan ng mga nasa social media, lalapdate dito sa TikTok. Kita nyo, mga post dyan, puro tuwad-tuwa rin. Mga babaeng bata, puro tuwad-tuwa rin. Sobrang common nun. Humanap ka ng isang grupo ng mga kabataan na 16 anyos pababa. Tama, 16 anyos pababa, o 18 anyos pababa. Ungkatin mo sila. Tignan mo, ang majority dyan, sayaw-sayaw lang. Walang lumalabas na boses sa bibig nila. Walang boses na lumalabas. Meron, may boses na, tapos dinadab nila. Yun ang pinaka-common. Tapos sayaw-sayaw, tuwad-tuwad, labas-labas na ganito, angat-angat ng damit na gano'n, papakita yung brand nila. Yun ang uso ngayon eh. Eh, ang tanong, ano ginagawa ng magulang? Ba't ganun? Yun ang sagot ko ron. Tungkol sa child labor, ano ginagawa ng magulang? Yung magulang ang check-in mo. Paano nangyayari? Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Patrick De La Rosa. Naniniwala ka ba sa paniniwala ng iglesia na ang sugo nila ang anghel sa sikatan ng araw? Marami kasing claim eh. Alam mo yun na mahirap eh. To claim is one thing, but to prove is another thing. May trouble dun. Kasi yung anghel na umaakit sa sikatan ng araw, dalawa yun. Nahirap magsalita eh. Pero basahin nyo Apokalipsis, maintindihan nyo ako. Merong umaakit sa sikatan ng araw, merong naiwan. Tanong mo sa kanya, sino yung naiwan na anghel? Pag hindi niya masagot yon, trouble na yan. Baka nga hindi nga yata alam ng iba yun eh. Yung iba basta na lang naniwala eh. Pero pag nagbabasa kasi ako, tinitignan ko kasi yung detalye. Eh yung katulad nun, meron akong isang napansin na detalye na hindi pala isa lang yun. Merong nandun na iwan. Merong naiwan. Hanapin ninyo, basahin ninyo. 4 na anghel. Tapos merong isa pa na umaakit sa sikatan ng araw. So lumalabas, 5. Bahala na kayo. Hanapin nyo na lang. Tapos tanong nyo kung sino yung nandun. Dapat magkakilala sila nun. Bakit? Kasi parehas silang nasa sikatan ng araw eh. Yung isa umaakyat, yung isa naiwan. Pumipigil ng hangin. Oh, sige. Yung ba, narinig nyo na sa iba? Magbasa kasi kayo ng Biblia nyo. Tapos tignan nyo yung mga kiniklaim ng mga pastor tungkol sa sarili nila. Tignan nyo yung talata, tapos ungkatin nyo yung talata. Minsan, sila mismo nag-claim. Hindi ko sinasabing INC ito pero marami kasing mga religious organization na may claim. Tapos kinakabit nila yung sarili nila sa Biblia. Tignan mo yung claim. Tapos tignan mo yung detalye mismo nung nakasulat doon sa talata. Minsan may mapapansin ka, hindi napansin nung mismong nag-claim. Minsan may mapapansin ka, hindi napansin nung mismong nag-claim. Tapos pag tinanong mo sa kanya, hindi niya masagot. Bakit hindi masagot? Puto, hindi naman kasi siya kasali sa Biblia, kalilitaw-litaw mo lang eh. Hindi ko naman sinasabing ganun yung sa INC. Pero ang sinasabi ko, meron akong napansin dun. Meron akong napansin dun sa talata na hindi nila dinidiscuss kung sino yun. Yun ang napansin ko. Anyways, move on. Next question. Sabi naman po ni Gucci Boy, hello po, good evening, Boss Idol Chi. Tanong ko lang po, nag-a-agree po ba kayo sa pamimigay ng kondom sa eskwelahan? Merong isang bansa sa saan yun yung kanina? Thailand, 'di ba? Thailand. So merong isang bansa, meron silang kung tawagin nila si Mr. Condom. Namimigay yun literal kahit kanino, kahit sa mga bata. Kahit kanino, kahit sa mga bata. Nung panahon na kumakalat ang AIDS, immunocompromised disease, AIDS mismo. Wala naman kasing gamot niyang AIDS eh. Kumakalat yung HIV, kumakalat yung AIDS. Ngayon, si Mr. Condom, dito sa Thailand, nakatulong ng malaki yung programa niya para mapanatiling mababa ang populasyon nila sa Thailand na as early as pwede nang as in bata pa talaga, binibigyan nila ng kondom para yung pinakaunang-unang beses na nakipagtalik yung bata may kondom na kagad.
Kasi ang sabi ng mga statisticians, malaki ang porsyento na kapag first time kang nakipagkantutan, tapos walang kondom, malaki ang porsyentong hindi ka na talaga gagamit ng kondom sa buong buhay mo. Malaki ang porsyento. Ngayon, importante na bata pa lang, maituro na kaagad yan. Pero syempre, obvious naman hindi sa mga preschool, di ba? Diba? Siguro as early as high school. I will say, as early as high school. Kasi nakakakita ka ng teenage pregnancy na 13, 14, 15 eh. Yes. Diba? At marami. Marami yun. Kung marami, pwede ka na mamigay sa high school. Pero syempre, wala naman ako magagawa ron kasi influencer lang naman ako eh. Vlogger lang ako eh. Alam naman, pakinggan tayo ng gobyerno tungkol doon sa bagay na yun. So, yun ang sagot ko. Naniniwala ako, pwede nang ipamigay sa high school. Pwede na. Pero kung dapat ipamigay o hindi sa mga high school, yan ang dapat pag-usapan, pagdebatihan sa Senado. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni John Paul. Alam mo, isa ako sa mga nun. Kung halimbawa, nasa Senado ako, isa ako sa mga papalag nun. Gawa ako ng bill para doon, para as early as 16 years old, pamigyan na kagad. Tapos magiging regular yung pamimigay. Kaysa mag-testing sila, tapos walang condom. Tapos bukas mo, alam mo, babalita akong buntis na. Kasi alam mo, masyadong marami yung teenage pregnancy eh. Sobrang dami nga ng teenage pregnancy. Nakakabalita ako na parang halos lahat na lang yata ng kakilala ko sa 5 hanggang 6 sa mga kakilala ko na mga may anak na teenager. Bago pa mag-18, buntis eh. Mga kasabayan ko. Ayan o, tamo, diba? Lahat sila. Ako na lang survivor, lahat may anak na. Ilan taon ka na, Gail? 22. O, tamo? Lahat ng mga kasabayan mo may anak na. Yes. O, eh. Nabuntis Masyado pang sila bata mga 15 and above. Yan. Yan 15 lang. years old and above. Okay. Sige, next question. Tanong naman po ni John Paul Condat. Brother, anong masasabi mo sa New Age movement? Ano ba ang sinusulong ng New Age movement? Ko rin alam. Religion ba to? Oo, religion. Oo nga. 1980s pa pala to. Collective term of those eclectic belief based on movement that emerged in the West. 1980s. Wala, I don't have enough Narinig ko lang yung pangalan, pero I don't have enough context to formulate an opinion just yet. Hindi ako mahilig magdunong-dunungan. Ayoko magdunong-dunungan. Sige, next question. Tanong naman po ni Primo, Lods, bakit di na lang gumawa or Sama mo sa assignment ko yun. Okay. Lods, bakit di na lang gumawa or mag-imprenta ng pera ang gobyerno at ipamigay para wala nang mahirap? Hindi siya ganun. Supposed to be ang pera backed up by gold na nasa National Reserve. So, dapat, pag gagawa ka ng pera, kasi dami lang din ng halaga ng ginto na nasa National Reserve. Hindi ka pwedeng gumawa na lang ng sobrang daming pera kasi bababa ang value ng pera. Ang mangyayari nun, tataas ang presyo ng bilihin, dadami ang pera sa merkado, tapos bababa ngayon ang halaga ng pera. Ganun ang mangyayari nun eh. Hindi uubra yun, hindi gagana yun. Sobrang, parang it makes sense. Ginawa nila yan sa Amerika eh, noong 2007 market crash. Ginawa nila sa Amerika yan, nag-inject sila ng mga tawag nila peking pera, fake money. Nag-imprenta ng sobrang daming pera para itaas yung market in general. Kasi bumubulusok talaga pababa eh. Munti ka na ma-burn doon ng alam mo ba ang pinaka-cost ng 2007 meltdown, market crash? Housing. Sobrang daming pautang. Tapos hindi nababayaran. Tapos ang daming foreclosed. So ngayon, natadtad ng utang. Hindi uubra yun, hindi gagana yun. Sinubukan na nila sa Amerika yun. Ngayon, afloat pa rin naman ng Amerika. Pero, alam mo yun, malaki naging epekto nun sa ekonomiya nila. Ang tagal bago sila nakabawi. 2007 market crash. Naalala ko yun eh. Tinamaan kami nun. 2009 na kami tinamaan nun sa call center. Nagkaipitan. Malaki bigay na komisyon, tinanggal yung bigay na komisyon kasi nagkaipitan. 2009 na kami nadali nun. Nag-metastasize yun, papunta rito sa Pilipinas. Sige, next question. Hindi gagana yun. Tanong naman po to ni Ross Ed. Tanong ko po tungkol kay Enoch, bakit tinanggal sa Biblia yung libro niya? Sabi naman sa Bible, taong matuwid siya na kinalugdan ng Diyos, kaya siya inakyat sa langit, sana po mapansin. Taong matuwid, kinalugdan. Understood na yun. Inakyat sa langit. Namatay din naman si Enoch eh. Nakasulat yun, taong matuwid, inakyat sa langit. Pero namatay din si Enoch. Basahin mo yung Hebreo. Bukuin mo yung basa ng Hebreo. Nasa Kapitulo 11 yun. Namatay din si Enoch. Isa si Enoch sa mga pinangalanan. Ang mga ito'y nangamatay na hindi kinamtan ng pangako.
Namatay din si Enoch. Inakyat sa langit. Hindi naman yun, tatlo kasi langit eh. Sa mga hindi nagbabasa ng Biblia, tatlo langit. Nasa ano yun, kung di ako nagkakabali, nasa 12 ng unang Korinto. Nakikilala ko isang tao kay Kristo. Sa loob ng katawan, ewan ko. Sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos na nakakalam. Inagaw hanggang ikatlong langit. So, merong possibility na inakyat lang siya sa unang langit, hindi sa ikatlo. Kasi yung ikatlong langit, nasa labas ng universe yun. Kaya sabihin mo, paano mababasa na nasa labas ng universe? Tiyan mo, isipin mo yung konsepto So, eto mundo. Ang sabi, yung unang langit daw na nandito sa mundo, ang sabi, may tubig sa ibabaw, tubig sa ilalim. So, ito yung immediate atmosphere, langit. Diba? Immediate atmosphere, langit. Yung ikatlong langit, andun ngayon kung nasaan nandun ang Diyos. Palagay mo ba, nasa within universe ang Diyos? Diba? Yun. Ngayon, tungkol dun sa tinatanong mo, wala tayong duda kay Enoch. Ang duda lang natin dun sa libro. Kasi yung libro na sinasabing ikinekredit kay Enoch, ikapito si Enoch sa lahi ni Adam. Kung ikapito si Enoch sa lahi ni Adam, nauna si Enoch bago si Noe. Kung sumulat ng libro si Enoch nung panahon na yon, lunod na yung libro. Bumaha nung panahon ni Noe. Nauna si Enoch bago si Noe. Kung totoo yung libro na yan, lunod na yan noon pa. Hindi totoo libro ni Enoch, pasensya na kayo. Yung Enoch, mabuting tao. Sabi ng Biblia 'di ba? Kinalugdan ng Diyos Pero yung libro na yon, ipinapangalan lang kay Enoch yan, pero bago lang yan, kalilitaw-litaw lang yan. Hindi totoo yan. Next question. Ito sir, ang dami nagtatanong nito sa TikTok. Aha. Iba't ibang tao. Ang tanong nila is, ano po daw masasabi mo kay Brother Eli? Pinakikinggan ko yun. As much as pinakikinggan ko ang Iglesia ni Cristo, pinakikinggan ko rin yung programa ni Brother Eli. Sensible yung tao na yun. Wala na, patay na nga, sayang nga. Inaabangan ko sana yung debate nilang dalawa nung Iglesia ni Cristo. Tagal ko rin nag-abang nun isa sa mga pinakamalalaking bagay na remarkable sa kanya, yung galing niya sa debate. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na remarkable sa kanya, yung galing niya sa debate. Although may mga kaso in the past na hindi mo rin naman alam kung totoo o hindi, as much as hindi mo rin naman alam kung totoo o hindi yung kaso tungkol kay Felix Manalo, kasi hinatulan si Felix Manalo Merong hatol yun yung rape case, tapos ang isa ron sa mga anak nun, na kine-claim, syempre hindi naman naaminin ng matandang Manalo, 'di ba? Pero kine-claim nung anak na anak daw siya. Anak daw siya. Anak sa labas. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng babae, yung babaeng nagsampa ng kaso. Pero guilty ang hatol dun yung kay Soriano, alam ko meron din siyang mga guilty na hatol. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, yung Eli Soriano, ang pinag-uusapan natin tao. Mahirap pumatol pagdating sa tao kasi lahat ng tao, halos lahat ng religious leaders may kaso Halos lahat Tignan mo, yung isa nga hinahabol ng FBI Diba? Natungan na ng may 10 million pa nga na reward. Imagine mo, may 10 million pa na reward. Mahirap pumatol kapag tao pinag-uusapan natin. Katulad nun, si Soriano, alam ko may mga kaso rin siya. Yung libel niya, found guilty yun. Yung libel, yes. Guilty siya ron sa libel. Yung sa rape, tapos lalaki ang nagsampa ng kaso, si Puto Virgiano. Yun ang parang, alam ko dismiss yun yung kaso na yun. I may be wrong Check nyo na lang sa internet kasi alam ko nakasulat naman yan sa Supreme Court kung umabot man ng Supreme Court yun. Pero si Soriano, yung sa kay Puto Veridiano, alam ko yun. Alam ko, acquitted. Acquitted yun. Pero yung libel, yun, talaga, guilty talaga yun. Guilty. May hatol siya ron, guilty yun. Bukod dun, as a religious leader, isa sa mga remarkable sa kanya, bukod sa debate, yung sipag niya. Kasi karamihan sa mga religious leaders, ito napansin ko, karamihan sa mga religious leaders, pag lumaki na yung congregation nila, hindi mo na makita religious leaders Para sila nagiging advisor na lang yung isa nga, yung sa likod na lang. may balita ako ron sa kabila. Wag niyo na lang ako i-quote dito kasi chismis lang naman ito hearsay ito. Yung grupo ni Eli Soriano, nahati yan galing yan kay Perez. Ang kwento niyan, galing yan kay Perez. Si Perez, debatista ng Iglesia ni Cristo. Hindi si Soriano ang galing sa Iglesia ni Cristo. Ang galing sa Iglesia ni Cristo, si Perez. Yung bago si Soriano. So, ang nangyari, itong kapatid na Perez na to, galing sa Iglesia ni Cristo, lumabas. Hindi ko alam kung ano dahilan, bakit lumabas. Ngayon, pwede mong sabihin nagtayo ng sarili, pwede siguro yun, diba?
Pwede. Possible yon. O maaaring maling term na gamitin yung nagtayo ng sariling religion. Hindi ko alam. Pero iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ligit suhay ng katotohanan. Yun eh. Yun muna. Tapos, eventually, nung mamatay yung kapatid na Perez na yon, nahati sa tatlo. Nahati sa tatlo yon. Ang pinagkahatian nun na tatlo, si Levita Gugulan, isa, babae. Levita Gugulan, isa, si Maximino Nieto, isa pa, at saka si Eli Soriano, isa pa. Ang nakapanatili, 2 na lang. Pero ang namayagpag talaga ng gusto sa mainstream, sa TV at saka sa radyo, yung Eli Soriano. Yun ang nakapamayagpag nun eh. Ngayon, paglipas ng ilang panahon, yung kay Levita Gugulan, wala nang balita. Alam ko, dissolved na yun eh. Maaaring mali ako Alam ko, dissolved na yun. Yung isa, yung Haligit Suhay, yung kay Maximino Nieto, meron pa. Meron ako nakikita sa Tagaytay. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ligit suhay ng katotohanan. Yun ang nakasulat. Yun ang pangalan nila officially. Tapos, kinlaim ngayon, syempre, si Soriano, kinuha rin yung pangalan na yun eh. Nung kinuha yung pangalan, nagsampa ng demanda ang Maximino Nieto. Tapos, nung magsampa ng demanda, alam ko natalo yata ang yung kampo ni Soriano doon sa demanda. Nung matalo yung kampo ni Soriano sa demanda, nagpalit sila ng pangalan, tapos marami silang naging iba't ibang mga pangalan. Hanggang na-retain nga nila yung MCGI. Yung Members Church of God International. Church of God International. Yun. Na-retain nila yun. Members Church of God International. So ngayon, yun ang official na pangalan ng organization nila, MCGI. Pagkamatay ni Soriano, binibuild up niya na nun si Daniel Razon, CEO ng UNTV. So, binibuild up niya na nun si Daniel Razon, CEO ng UNTV. Si Daniel Razon ang namamahala ngayon. Siya ngayon ang presiding minister ng MCGI. So, overall, ang masasabi ko, lahat ng tao may kanya-kanyang atraso. Lahat may kanya-kanyang atraso. Si Soriano, na hatulang guilty dun sa libel. Dun sa rape, alam ko acquitted siya. Kulang ng ebidensya. Alam ko acquitted siya dun sa rape. Pero lahat ng tao may kanya-kanyang bagansya. Lahat ng tao may kanya-kanyang sakit ng ulo. Sigurado ako ron, 100%, lahat ng tao may kanya-kanyang kagaguhan. Yung iba, nadidemanda, yung iba hindi. Pag mataas sa tao ka, normal sa'yo mademanda. Pag mataas sa tao ka, normal sa'yo mademanda. So, tungkol doon, ayun, may demanda tungkol sa kanya, tungkol doon sa libel. Isa lang naman yung alam ko. Pero yung iba, alam ko acquitted yung rape eh. Yan nga lang, Siyempre, pangit pa rin sa record mo yun. Pero hindi naman kasi yun ang pinagbabasihan ko eh. Yung pinagbabasihan ko kasi aral. Yung, alam mo yung konsepto na, kumbaga, hindi na importante kung may kaso si Felix Manalo o hindi. Kung totoo ang Iglesia ni Cristo, dahil sa aral. Hindi na rin importante kung totoo si Soriano o hindi. Kung totoo yung pinapangaral niya, dahil sa aral yun, hindi dahil sa kaso. Ganun ako pagka tumitingin. Bakit? Kasi si Cristo rin naman kinasuhan eh. Pinapatay pa nga eh, pa. Diba? Mismo leader nga ng Kristyanismo, pinatay eh. Diba? Isipin mo yung konsepto na yun. O sino ngayon ang walang kaso? Yun. Yun ang masasabi ko. Aral ang pagbasihan nyo. Yun ang pagbasihan nyo. Ito kasi, bigyan ko na kayo ng sobrang tinding tip. Ito, sobrang tinding tip. Pag ako nag-iisip tungkol sa religion, ito iniisip ko, yung atraso ng tao, maliban na lang siguro, alam mo, sobrang laki na talaga ng atraso mo. Baka nagmamatter na yun. Pero mga maliliit na mga bagay, hindi na. Ang tinitignan ko aral. Ito bang sinasabi ng tao na to nagtutugma dun sa librong ginagamit niya? Ganun ako. Dapat, yung sinasabi mo, nagtutugma sa librong gamit mo. Kasi yung librong gamit mo, libo-libong taon na yan. Ikaw, kalilitaw-litaw mo lang. Dapat lahat ng sinasabi mo, kung talagang totoong naniniwala ka rito sa librong ginagamit mo, dapat lahat ng sinasabi mo tungkol dito sa libro. Pag ikaw mismo, may mga bagay na sinasabi ka na inimbento mo lang at hindi tumutugma dito sa libro, sorry, mas maniniwala ako dun sa libro. Libot taon na yung librong pinaniniwalaan mo, ikaw kalilitaw-litaw mo lang eh. What made you think mas importante yung sasabihin mo kaysa sa sabi ng libro? Ano ka? Diba? Yun ang sagot ko ron. Next question. Sabi ni It's Me, anong mangyayari kuya pag nabuntis na maaga ang babae? Kaklase ko kasi 12 years old nabuntis ng sobra. Nabuntis ng sobra. Gano'n ka sobra? Sobra lande. 12 years old nabuntis ng sobrang lande. Okay. Wala. Paninindigan na lang nila yun. Ganun. Problema na ng pamilya yan. Alam mo yan kasi hirap eh. Pag ikaw mismo magulang, hindi ka nagtuturo sa anak mo, hindi mo tinuturuan ng anak mo tungkol dyan sa ganyan sex education na yan, bata pa lang,
Bata pa lang yan. Tanga mo, bubuntis talaga ng cause. Tanga na, sobrang common yan. Sobrang common yan. Bata pa lang, magninilandi yan. Bata pa lang, mako-curious yan. Isipin mo yung konsepto na nag-introduce sa kanya ng pagmamahal, social media. Ang nag-introduce sa kanya nung ang tawag doon, eros Yung pagmamahal na may halong kantutan, social media. Hindi ikaw na magulang ang nag-introduce social media. Hindi mo sinasabihan ng anak mo. Kasi alam mo, isang bagay na natutunan ko tungkol sa buhay Para matuto isang tao, kailangan sabihin mo yung tama, sabihin mo rin yung mali. Hindi pa nangyayari, dapat sinasabi mo na. Kasi tignan mo ang Diyos, nagsasabi ng ganun. Ganun kung mangaral ang Diyos, sasabihin niya sa'yo lahat ng bagay na tama. Pero sasabihin niya rin sa'yo yung mga bagay na mali. Na pag ginawa mo tong mali, papakita pa sa'yo kung ano nangyayari sa mga taong gumagawa ng mali. May mga halimbawa, ang dami. Ganun ang Diyos Ngayon, ako rin, ganun din ako. Bago pa mangyari sa'yo, sabihin ko na sa'yo. Sinabi ko na sa inyo, 'di ba, Pilipinas. Sinabi ko na sa inyo na may networker, ang dami nila, gumagawa ng mga course, na yung mga course na yan, ang marketing stunt nila para diyan siraan yung educational system. Yun ang marketing stunt nila. Ang marketing stunt, sisiraan nila educational system para bumili ka sa kanila ng course. Pero ito problema, pag natapos mo yung course nung educational system, surefire. Pag nag-apply ka ng trabaho, malaki chance mong matanggap kasi ina-acknowledge yun ng mga kumpanya. Pag natapos ka dito sa mga kaletse ang mga course na ginawa nila, wala kang assurance na matatanggap ka sa trabaho kasi sure din ako, hindi tinatanggap ng mga kumpanya yung kung ano man na certificate na ibibigay nila sa'yo. Yun ang sigurado ko sa inyo. Ngayon, sinasabi ko na sa inyo bago pa. Dapat magulang, ikaw din. You have to be proactive rather than being reactive. Dapat proactive ka. Magulang, ikaw mismo ang dapat nagsasabi sa mga anak mo kung ano mangyayari sa kanila pag nakipagkagtutan sila ng wala sa lugar. Pag ang anak mo nabuntis ng wala sa lugar, kasalanan mo yan. Hindi dapat dumating sa puntong kailangan araw-araw babantayan mo pa yung anak mo. Bakit? Kasi pag binabantayan mo pa anak mo, ibig sabihin nun, hindi ka nakapag-instill sa anak mo ng magandang kinabukasan, hindi ka nakapag-instill sa anak mo ng magandang klase ng mindset. Kasi yung mindset na binuo mo para sa anak mo, ang dali palang hapayin ng emosyon lang. Yun ang sagot ko ron. Ang may diferensya dyan, magulang. Ngayon, tatanong mo kung ano mangyayari doon sa bata. Wala, paninindigan niya na yan. Habang buhay na nilang cargo yan. Damay ang magulang dyan. Ang pinakamabigat dyan, lagi na lang. Sa babae mapupunta bata, yung babae hirap na hirap. Yung magulang ngayon na mapapalo nun sa ulo nila. Problema ng magulang yan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Yun ang sagot. Next question. Okay. Tanong naman po ito ni Janice. Sabi niya, ano to? Gumigindihan? Ayun, nagets ko na. Sabi niya po ba, kasalanan po bang maging mahirap? Hindi kasalanan maging mahirap. Ano ba ibig sabihin kasi ng kasalanan? Yung nakasulat sa Roma, pagsalangsang sa utos. Pag sumasalangsang ka sa utos, kasalanan yun. Kasalanan maging tamad. Pero hindi kasalanan maging mahirap. Kasi hindi naman lahat ng masipag yung mayaman Although may mga nakasulat na ganun sa kawikaan. Pero pag hindi ka marunong mag-handle ng finances mo, kahit ano pang sipag mo, hindi ka talaga yayaman. Hindi ka marunong mag-handle ng finances Diba? Hindi kasalanan ng pagiging mahirap. Mapapalad kayong mahirap. Sapagkat sa inyo ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo nangugugutom sapagkat kayo bubusugin. Mapapalad kayo pagka kayo nagsisitangis dahil sa aking pangalan sapagkat kayo aliwin. Ang mababasa mo sa magkabilang religion na malalaki, mapalad mahirap, mapalad mahirap, mapalad mahirap. Pero wala kang mabasang mapalad mayaman. Wala kang mabasang ganun. Ang mga napapabasa mo pa sa Biblia, mas madali pang makapasok yung kamelyo sa butas ng karayom. Kaysa isang mayaman, makapasok sa kaharian ng langit. Mas malaki pa chance mo sa impyerno pag mayaman ka Hindi naman automatic na biyaheng impyerno ka na kaagad nung pagka mayaman ka. Pero, alam mo yun, ang nakasulat kasi sa Biblia, mapalad. Lesser ang evil ng mga mahirap na tao. Hindi kasalanan na maging mahirap. Ang kasalanan, maging tamad. Yun ang kasalanan. Hindi ba galing din sa mahihirap yung mga gumagawa ng krimen katulad ng pagnanakaw? Maliit lang yan. Maliit lang yan. Kahit ano pa gawin mong mahirap na tao ka, maliit lang yan. Kumpara mo sa nagagawa ng mga mayayaman. Kaya fucked up yung bansa natin dahil sa mga mayayaman Diba? Isipin mo, konting kibot ng isang mayaman, damay maraming tao. Yun ang sagot ko nun.
Last question. Sige, go. Okay. Tanong naman po ito ni Jem. Bossing, ano pong comment nyo about sa religion war na nag-aaway-away kung ano ba talaga ang totoong religion? Okay yun. Okay yun. Walang problema sa akin yun. Okay yun. Wow. Nakasulat nga sa Biblia, di ba? Magsiparito kayo ngayon. Tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Yun ang nakasulat. Babasahin ko sa inyo. Ito uling talata, iwan ko sa inyo. Magkatwiranan, sabi. Babasahin ko sa inyo. Isaias 1:18-19. Di ko bisado yung eksaktong talata eh. Pero alam ko naman kung saan banda nakasulat yun. Ano to? Ito mo, isang buklat. Kuha ka agad eh. Ulit. Para makita nyo. Yayabang lang ako ng konti. Ano? Yabang lang tayo ng konti. Huwag nyo naman ikasasama ng loob ito kasi pinaghirapan ko sa mahabang panahon ito eh. Isaias daw, 1:18-19. Okay, nakita nyo, walang gatla ha. Parang magic tuloy, no? Tapos nakitim pa ako ng magician Chester nyo, no? 1:18, ang sabi, Isaias. 1:18, kita mo? Pagbuklat, kita mo? Tayo nyo kung gaano kabilis. Ayan, yan ang sikreto. Okay, 1:18, ang sabi. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapupula, ay magiging mapuputi na parang mga nyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Tamo? Tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Mismong Panginoon pa nga nag-aanyaya eh. Tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Hindi masama religious wars. Ang masama, nagpapatayan na kayo. Pero kung nagdidebate lang kayo, wala namang problema ron eh. Bakit? Doon mo malalaman, ano ka ba? Supreme Court mismo ang nagsasabi. Mismong Supreme Court ang may sabi tungkol sa religious debates. Ang sabi ng Supreme Court, let them have their debates. Because it will flame the dying ember of truth. Diba? Sabi ng Supreme Court tungkol sa mga religious debates, let them have their debates because it will fire the dying ember of truth. Yun ang magpapaapoy ulit sa namamatay na lagablab ng katotohanan. Tama? Okay yun eh. Walang masama ron. Wag lang kayong gagawa ng krimen. Diba? Wag lang kayong gagawa ng krimen. Pero kung nag-uusap lang tayo, diba? Kung nagdidebate lang tayo, kung naglalaban lang tayo ng katwiran, ano masama ron? Diba? May laban-laban naman palagi. Ang tawag nga nila sports. Diba? Ang tawag nila, pag naglalaro tayo ng chess, hindi ba magkalaban tayong dalawa nun? O nag-aaway ba tayo pagka natalo mo ako? Hindi. Nag-aaway ba tayo pag natalo kita? Hindi rin. Ba't tayo mag-aaway kapag natalo mo ako sa debate o natalo kita sa debate? Ba't tayo mag-aaway? Diba? Alam mo, importante na tayo'y nagsisipag-usap ng mga importanteng bagay sa lipunan. At ang dalawa sa mga pinaka-importanteng bagay na hindi masyadong pinag-uusapan at iniiwasan, religion at politika. Yang dalawa na yan ang namamahala sa buong mundo. Hindi pwedeng hindi pag-usapan ang relihiyon at ang politika. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.